At kaugnay pa rin ang bakbakan sa pagitan ng isang paksyon ng MNLF at militar, makapanayam natin si Ginoong Ghazali Jaafar, Vice Chairman for Political Affairs ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Magandang umaga po, Ginoong Jaafar. Magandang umaga po naman, John Venerasyon. Unang-una po, ano pong tingin ninyong mensaheng nais iparating ni Nur Miswari sa pagsalakay ng kanyang paksyon sa lungsod po ng Zamboanga? Well, ito pong amin pananaw lamang, paniniwala at hindi namin alam kung ganito ba talaga ang nasasaloob niya ni Brother Miswari, kung kaya sila ay sumalakay sa lungsod ng Zamboanga. Ang paniniwala po namin kaniyang ginawa po at ang kaniyang mga kasama as a way of public demonstration ng kanilang frustration, the way the government is handling them, sapagkat hayagan naman na sinasabi na kapag-iwanan sila sa peace process, yung settlement ng Bangsamoro issue. Pero sinasabi po namin sa MILF leadership na hindi po ganon ang aming pananaw, ang aming paningin. Hindi po sila napag-iwanan sa settlement ng Bangsamoro issue. Sa katunayan po sila po, Brother Miswari, ang unang kinausap ng gobyerno ng Pilipinas para sa mapayapang resolusyon ng Bangsamoro issue. Sa katunayan, nilagda nila yung MNLF DRP Peace Agreement. At kung kami ang tatanungin, kung meron man silang apprehension na maaaring maikipwerat sila sa anumang agreement lalagda namin with the government of the Republic of the Philippines, katulad ng Comprehensive Compact Agreement, wala pong basis ang presensya na yon, sapagkat itong settlement ng Bangsamoro issue ay hindi para lamang sa MILF, kundi ito para sa lahat ng grupo ng mga Bangsamoro na lumalaban sa gobyerno, at ito ay para sa lahat ng Bangsamoro people at para sa lahat ng Bangsamoro leaders. Ang patunay po ng sinasabi namin ay kapag nandiyan ay yung Bangsamoro government, ang mamumuno po sa Bangsamoro government, yung mga leaders na mamumuno dyan, ay bubutuhan ng maraming Bangsamoro at resident ng Bangsamoro government. Sabihin, kahit na po si Brother Miswari at sino mang leader ng MNLF na gustong mamuno sa Bangsamoro government, pwede silang kumandidato sa political position, at pag sila binoto ng mga tao, magiging leader sila ng Bangsamoro people at Bangsamoro government. Malinaw po yan, Ginoong Jaafar. Ito po bang nangyayari sa Zamboanga City at itong ginagawa po ng paksyon ni Nur Miswari ng MNLF, ito po ba may bearing, may epekto sa ongoing talks ng MILF at ng gobyerno po? Hindi po. Kung sa panig ng Moro Islamic Liberation Front, wala pong epekto ito sa kasalukuyang usapang pangpayapaan o negotiation between the MILF and the GPH, sapagkat ang leadership ng MILF ay tapat na naniniwala naniniwala po kami na ang pinaka-mapayapa, pinaka-civilized na pamamaraan to resolve the Bangsamoro issue and therefore to end the Mindanao War o Mindanao conflict is through peaceful negotiations na katulad ng ongoing negotiations ngayon. Ginoong Jaafar, baka meron po kayo mensahe kay Chairman Nur Miswari. Ang mensahe po namin sa lahat ng mga leaders ng Bangsamoro at sa kay Brother Miswari at ang kanyang mga leaders, give peace a chance. Bigyan po natin ang pagkakataon matapos itong negotiations between the MILF and the government of the Philippines, for after all, ang isinusulong ng negotiations na ito ay para sa peaceful settlement ng Bangsamoro issue, at ito ay hindi exclusive with the MILF. Ito ay para sa lahat ng Bangsamoro, para sa lahat ng Bangsamoro leaders, at para sa lahat ng mga tao naninirahan sa teritoryo ng Bangsamoro. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat, Ginoong Ghazali Jaafar, Vice Chairman for Political Affairs ng MILF.